Magandang tanghali po sa ating lahat. So ayun po, welcome again to JLat Vlog. Welcome again sa mga viewers po natin dyan, sa mga prospect buyer po namin. For today's episode po, andito po tayo sa bayan ng Umingan at meron po kami ipapakita sa inyo. Ito naman po ay 1.5 hectare po na rice farm at meron siyang manggahan o mango farm. So ito po yung kanyang daan. Ito po yung way na papunta po sa Barangay Cemented Road. Yun lang po yung Barangay Cemented Road. May power line na po dito at meron yung internet connection. So ito po yung kanyang daan, mga ilang metro lang, siguro mga 200 meters boss, no? 100 lang. Mga 150 meters mula sa Barangay Cemented Road. So ito na po yung property natin. Dito nga po nakakapasok po yung sasakyan. Sasakyan po ni Brother Edgar po ito. Kaya yun nga po, pasok na pasok po dito sa property itong mga sasakyan nyo kung sakaling gusto nyo puntahan itong property na ito. So ang area po ng property po natin ay meron pong sukat na 1.5 hectare po siya. More or less po siya. Dito po mag-i-start sa part na yan. Ganyan po siya. Masukal nga lang po dito sa kanyang harap. Pero sa bandang gitna at doon sa part na yon, medyo malinis na, no? Malinis na siya. Bali ang korte ng lote natin ay parang letter L po siya. Letter L. Ayan. Ito dan. Dito na. So ayun na, parang letter L po ito. Dito na tayo, boss. Yun nga po, kagandahan nito, buhay pa po yung nakapangalan sa titulo. So ang presyo ng property na ito ay meron pong presyo na 150 per square meter po siya. Sagot po ni seller yung capital gain tax at porsyento ng kanyang ahente. Ayun po. Hanggang doon po yung property, sa ay yung boundary po niya. Ayan, sa pinakabakod po dyan at dito rin po. Yan po yung boundary niya. At ito po yung kanyang rice land. Flat terrain po siya. Sa ngayon nga po medyo ano yung palay nila. Medyo maganda. Oo, na kulang sa abono at sa patubig. May tubig po siya, pero yun nga lang po ang problema dito. Dinamo siya, tapos ang ano dito kasi Southland na siya. Southland. Ito nga pong property po na ito ay meron pong 17 17 na puno ng mangga. Ayan, 17 na puno ng mangga. At ito po ay fruit bearing na po mga ito. Namumunga na po siya. At yun nga po, itong property po na ito, mga ilang mga ilang kilometro lang nasa National Highway na po. Estimate po namin siguro mga 1.5 hanggang 2 kilometers lang po mula sa National Highway po. Ayan, mga 1.5 kilometers po, ganun po siya, kalapit. At ito nga po, bono lang yan, boss. bono lang yung kinulang dito. Oo. Ito po, itong part na to, pwede po kayong magtanim ng mga gulay. Pwede nyo gawing itong tanom ng mga fruit bearing. Pwedeng gawing dragon fruit farm. Or pwede nyo to residential, investment. Ganun po itong property na ito. Mula po sa Tiplex, mga ilang minuto lang. Mga 15 minutes lang po siguro ang driving. Andito na po tayo sa property. Sa Maynila po, mga 2.5 hours o 3 hours po yung biyahe. Mas malapit po ito sa Balungaw town proper. Ito po kasi ay boundary na po ito ng Umingan at Balungaw, Pangasinan. Ayan. So ito po, itong mga mangga na yan, hindi po kasama yan. Bali dyan po yung boundary. Pag na po siya, Yung mangga na yun, yung mga mangga doon, di rin kasali po. Yung isang mangga na yun. Ayan, yung mangga na yan, nakuha na doon dyan eh. May nakuha daw dyan ng mangga. Tapos hanggang doon pa po yung property sa banda roon. Parang letter T na makakuha. Parang ano siya, letter T na letter L, parang gano'n. Hammer. Parang hammer siya. Parang martilyo yung style. Ayun po, ganun po yung yung boundary. Ito po kasi yung kanyang south part. Ito yung kanyang west part po kung saan lumulubog yung yung araw. At ito naman po yung kanyang north part. At ito po yung kanyang east part. Meron pong mountain view dito, yung mga bulubundukin ng Caraballo. At meron pong aerial shot po ito. Siguro po ang gagawin po muna, ipapakita po muna namin yung kanyang aerial shot sa video na to.
So, ayun po, tawag dito. Pinakita ko na sa inyo yung kanyang aerial shot. So, dilibutin naman na po natin ngayon itong kanyang ground floor, yung ground ano niya, ground level niya. So, ayun po. Hanggang doon po yan sa may mga kawayan. May nasako pa sa mangga na yan. Pag ganun po siya, kasama yung mga kawayan na yan. At yun nga po, papalibot ko sa inyo yung kanyang camera para makita nyo yung ibang mga part ng property. So itong property na ito, itong part na ito, itong manggahan na ito ay hindi po kasakop ng property. May bakod na po dyan. So doon na naman po, pag ganun po yung property na naman, parang ano siya, hammer nga po yung style niya. Ayan po, kasama yung mga Jimelina na yon at itong bully na namatay. Ito na po yung kanyang mga mangga. Ayan. Dito sa part na to, dito po yung maraming mangga. Ito nga po, itong mga mangga po niya ay fruit bearing na po siya. Talagang napakinabangan na. At ito po yung ano nila, mga namatay na bully. Kasama pa yun. Medyo mainit dito. So ayan, punta lang po kami sa dilim. Aray ko. Ito na po yung mga manggahan niya. Dito po yung mas maraming mangga. 17 po na puno ng mangga. Fruit bearing na po ito. Malalaki na po sila. Talagang nagpo-produce na po ito ng bunga. Ayun po. Hanggang dun pa po yan sa may kawayan na yon. Doon po yung boundary. Pag ganun na po yan. Hanggang dun sa may creek. May bantay pa sila. Bantay. Okay. Hanggang dun sa may creek po. May creek po kasi dyan. Pero hindi po ito binabaha. Daran lang siya ng Tube. Parang source of water nila sa mga pananim ng mga palay. Kung sakaling walang ulan, ganoon dyan sila kumukuha. Stagnant naman yung tubig niya. Ito po, itong part na to, pwede nyo rin pong tamnan ng mga gulay to or pwede kayong magdagdag ng mga fruit bearing. Tayo na sila ulit ng palay. Tapos, pwede kayong mag second crop dito. Ang source of water po dito, deep well. Pero may nawasan na dyan yata eh. Meron. May nawasan na rin to. May nawasan na. Pasok ang nawasan dito. Meron na po nawasa itong property na ito. Kasi malapit nga lang po talaga yung highway. Diyan lang po yung highway. Mga Nakakawayan na no? likod na kakawayan po na yan. Highway na yan. Highway na po yan. Mga 1.5 kilometers lang po o 1 to 1.5 kilometers. Basta wala siyang 2 kilometro. Wala siyang 2 kilometro. Ang highway na po yan ay Nueva Ecija, Pangasinan Road. Rosales hanggang Umingan, hanggang Lupao. Yan. Pangasinan Nueva Ecija Road po yan. Sa Tiplex po, yun nga po estimate po namin, siguro mga 10 to 15 minutes po yung driving. Sa Maynila, mga 3 hours po. Sa Baguio, siguro mga 2 hours lang. Mga 3 hours, 2 hours, 2 to 3 hours kamo na lang din. Sa Baguio, may Tiplex naman na silang dadaanan. So yan po, sa mga prospect buyer po namin na manggagaling po sa Baguio, manggagaling sa Maynila, ang pinaka the best po na exit kung sakaling pupuntahan nyo itong property, kung gusto itong makita sa personal, Carmen Tiplex exit po ang pinaka the best na exit. Mas malapit na po dito yon. At yun nga po, ulitin ko po sa inyo, itong property po natin, ito ay titled property po siya. OCT title po yung kanyang titulo. Ipapakita ko na lang po sa screen. And then yun nga po, buhay pa po yung nakapangalan sa title, no extrajudicial, deed of absolute sale. Ang kanyang title ay OCT, original certificate title pa. Pero kagandahan nun, buhay pa yung nakapangalan sa titulo. So ano, pabalik na po kami. At ito nga po, pasok po lahat ng sasakyan papunta po rito sa property. Submarine. Ginagawang farm lang Ito, may nakabili na po dito sa katabing property nito. CR na sila. May CR na, may kubo, may Kuryente na rin. kuryente na, at source of water na, deep well eh. May deep well. Ayun, deep well. Magpanawasa pwede. So yan po, kung gusto niyo pong i-acquire tong property na ito, mas maganda po siguro muna, i-check muna natin to ng personal, i-check nyo muna ng personal, and then pag-usapan nyo na lang po ni seller yung presyo, kasi ang presyo po ni seller ay 150 per square meter. Kung gusto niyo pong tumawad, si seller na lang po kausapin natin. Sagot po niya 2.250. Ano to boss, 1.5 hectare na 150 per square meter. Para mga ganun nga. So yun nga po, parang ganito po yung ano niya, kasi more or less naman tong ano niya, yung kanyang tawag dito,
yung kanyang sukat. 1.5 daw ito na more or less. At yun nga po, 150 per square meter. Kung gusto niyo pong tumawad, sa seller na lang po kausapin natin. Sagot po ni seller yung capital gain tax at porsyento ng kanyang ahente. Bali yung kasama po namin, nakadirect po siya sa seller, kaya kung sakali siya po ang magdadala sa atin sa pinaka-seller po talaga. So sa mga prospect buyer po namin dyan na naghahanap ng ganito na farm, ay schedule nyo na po kung gusto nyo tignan tong property na ito. Ayan, ano pa nga pala, sa mga prospect buyer po namin dyan, sa mga viewers po namin, meron pa po kaming isang YouTube channel. Yung content na po niya ay puro aerial shot naman po siya, aerial view. Ang name po ng vlog natin na bago, TR Aerial Lot Vlog. I-flash ko po sa screen, pa-subscribe na lang din po, pa-follow sa and then paki-share na lang din po sa mga kakilala nyo. O kung may mga prospect buyer din po kayo, pwede nyo lang po i-share. Ayan. So hanggang dito po muna ang aking vlog sa property na ito. Kung may mga katanungan pa po kayo regarding dito, tawag lang po kayo sa akin. At try natin pag-usapan. At sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo po sanang kalimutan din, mag-subscribe na rin po kayo. At pa-hit na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bago naming listing about sa mga lot for sale. So hanggang dito po muna, maraming salamat po sa inyo lahat at God bless.